Sa isang maliit na baryo sa tabi ng kagubatan ay may isang binatang nagngangalang Marco. Moreno, hindi katangkaran, pero matipuno at edad 25. Kilala siya sa pagiging mabait sapagkat napakamatulungin niya, lalo na sa mga matatanda sa kanilang baryo. Ito kasi ang nakasanayan niya sa mga magulang niya na sina Mang Arthur at Aling Mineta. Bago yun parehong mamatay dahil sa isang aksidente. Sa kasamaang palad ay ilan lang ang mga magulang niya sa kasamang namatay matapos mahulog ang isang pampasaherong bus habang binabaybay ang kalsada na kilala sa tawag na Bitukang Manok. Marami ring haka-haka tungkol sa aksidenteng yon sapagkat tinagurian ang nasabing kalsadang mahiwaga at nakakatakot dahil marami na ring aksidente ang nagaganap doon. Taon-taon ay palaging eksaktong 13 katao ang kinukuha ng kalsada, kaya nabansagan din itong Hell 13, lagusan sa kabilang buhay, kalsada ng kamalasan at kung ano-ano pa. Kaya ang hinala noon ng mga taga-baryo ay hindi sadyang aksidente ang nangyayari kung merong madilim na entity ang gumawa nito, kaya napahamak at namatay ang mga magulang ni Marco. Mabuti na lang ay nasa pangangalaga siya ngayon ng kanyang lola Ignacia, ang ina ng namayapa niyang tatay Arthur. At dahil sa kabaitang taglay ng binata, kaya marami sa taga-baryo, lalo na ang mga matatanda, na giliw sa kanya. Sapagkat meron din siyang sex appeal at maganda ang hubog ng katawan, kaya ang iilan sa mga taga roon ay niloloko siya na pinagkakasundo sa kanilang mga apo. 3:00 ng hapon, araw ng Biyernes, ay nakatambay sila ng kaibigang si Lito sa kubong ginawa ng mga taga-baryo para masilungan at mapagtambayan ng mga taga roon. Ang kubong tinutukoy kasi ay nasa boundary ng maliit na baryo at ng kagubatan. Naisipan itong itayo dahil upang may mapagpahanginan ang mga taong pagod na pumapasok sa gubat para mangaso, mangahoy, manguha ng mga bunga ng kung ano-anong punong kahoy at maghanap ng mga halamang gamot. Ang sinasabing kagubatan ang isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga nakatira sa maliit na baryo. Subalit kahit marami na ang pumapasok sa kasukalan nito, ay hindi pa rin nawawala ang hiwaga at katatakutang bumabalot sa loob ng gubat. Marami pa rin ang mga kaganapang hindi maipaliwanag, kaya maingat pa rin ang lahat sa tuwing sinusuong ang nasabing kagubatan. Habang nakatingin sa kalangitan, ang matangkad at payat na si Lito ay nangunguyakoy pa ang paa nito. Nagdudulot tuloy ito ng pag-uga ng kawayang inuupuan nilang magkaibigan. Ano, Koy? Pupunta ka pa ba sa gubat? Parang uulan kasi, oh. Tingnan mo yung langit. Napatingin din muna roon si Marco at sinuring maigi kung tama ang sinasabi ng matalik niyang kaibigan. Madalas kasing magdahilan si Lito sa tuwing pupunta sila sa gubat. Natatakot kasi ito sa mga kwento-kwento ng mga kalugar nila. Bago pa umulan, nakabalik na tayo rito. Hindi naman tayo magpupunta sa masukal na parte ng gubat eh. Doon lang tayo sa bungad kasi doon maraming tuyong kahoy. Paano kung umulan nga bigla? Sus, natatakot ka na naman ba? At dinadahilan mo pa ang pagkulimlim ng langit? Lito, hanggang 5:00 lang naman tayo at hindi na magpapaabot ng kagat ng dilim. Kailangan ko rin kasi makauwi sa bahay dahil medyo masama ang pakiramdam ni Lola ngayon eh. Yun naman pala eh. Masama ang pakiramdam ni Lola Ignacia eh. Bakit pa tayo mga ngahoy? Para nga may pera tayo. Siya naman tumunga nga tayo maghapon. Hindi naman tayo makakapulot ng 200 pesos, di ba? O ano, ayaw mo ba? Naudlot panandalian sa pagsasalita si Marco sapagkat mula sa hindi kalayuan ay sabay nilang nakita ang pagguhit ng kidlat sa madilim na bahagi ng kalangitan. Sinundan ito ng mahinang tunog ng kulog. O ayan na, umuulan na sa kabundukan. Baka mamaya, biglang rumagasa pa yung tubig sa ilog eh.
Ikaw nga, wag kang ang OA, Lito. Wala namang ilog sa bungad ng gubat eh. Ano ka? Meron kaya? Stapa yun, hindi ilog. At hindi raragasa ang tubig doon galing sa bundok. Paano mo naman nasabi? Dahil nasa kabilang ibayo pa yung malaking ilog, sa bulubunduking parte na ng gubat. Ito naman, parang bago ng bago, parang hindi alam. Ano, sasama ka ba? Kasi kung hindi, aalis na ako at itong si Morley na lang ang isasama ko. Mas matapang pa tong aso ko kaysa sa'yo eh. O sige, hihintayin na lang kita rito. Bahala ka na nga. Hindi kita hahatian ng pera kahit hintayin mo ako dyan. Eh di wag. Uuwi na lang ako. Natatawang pinagmasdan ni Marco ang matalik na kaibigan habang tila batang nagdadabog palabas ng kubo. Ilang metro na ang layo ni Lito nang maisipan niyang bumalik habang hindi maipinta ang muka sa pagkabanas. Umupo siya uli sa mahabang kawayan bago napapangusong parang bata na hinarap ang matalik na kaibigan. O sige tol, ganito na lang ha. Hihintayin kita, tapos ako na magbubuhat ng mga panggatong hanggang kinamang beryong. Kahit bigyan mo na lang ako ng 50 pesos. Okay, yun lang naman pala eh. Deal, 150 ang sa akin, 50 ang sayo. Matapos magkamayan, ay tinawag na nga ni Marco ang alaga niyang asong si Morley na isang pure Pinoy breed dog na mas kilala sa tawag na Philippine Forest Dog at tinagurian din ng iba na witch dog. Nagkakakawag ang buntot ng nasabing aso saka tumahol-tahol hanggang sa maglakad na sila papasok sa kakahuyan. Nang medyo malayo-layo na ay napalingon pa ulit si Marco sa kubo matapos marinig na magsalita ang matalik niyang kaibigan. Tol, hanggang alas 5 lang ha. Kapag wala pa kayo ni Morley, uuwi na talaga ako. Oo na, maghintay ka lang dyan hanggang sa may makasama kang lamang lupa o kaya engkanto, bahala ka. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tumakbo na siya hanggang sa mawala na sa paningin niya ang kubo at si Lito. Naaaliw naman siyang sinundan ng alagang aso hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa loob ng gubat. Habang naglalakad papunta sa malapit na sapa, ay tumingin-tingin na rin sa kapaligiran ang binata nang madadampot na tuyong sanga ng puno. Ang mga pangilan-ngilan niyang nakikita ay kaagad niyang nilalagay sa sakong hatak-hatak niya. Malaking tulong din si Morley sapagkat dumadampot din ito ng mga tuyong sanga ng puno. Minsan nga lang ay napapangiti na lang si Marco dahil kahit mga bato at tuyong dahon ay ibinibigay sa kanya ng alagang aso. Sa tuwing makakasalubong siya ng ilang mga taga-baryong kakilala ay napapayukod ang binata habang bumabati ng magandang hapon. At mabilis na sumapit ang oras. 4:30 na ng hapon. Pagkakita niya sa sapa ay patakbo siyang lumapit dito na sinundan din naman kagad ni Morley. "Bilisan mo, Morley! Bilis! Tara, bilis!" Habang bitbit sa balikat ang sakong may nangangalahati ng tuyong kahoy, ay dali-dali siyang tumawid sa sapa. Hinanap niya rin kagad ang isa pang kubo na ginawa rin ng mga taga-baryo para maging silungan ng sinumang mapapadpad doon. Nang nasa maliit na kubo na, ay inilapag niya pansamantala ang sako at isinandal sa haligi ng kubo. Saglit siyang naupo sa mismong pintuan habang naglilibot ng tingin kung meron bang mga tuyong kahoy na maaari niya madampot at gawing panggatong na ibibenta kay Mang Beryo. "Orly, maghanap ka na muna ng mga panggatong. Dalhin mo sa akin dito ah. Magpapahangin lang ako saglit. Sige na." Pagtahol ng aso ay tumakbo kagad to malapit sa sapa at naghanap nga ng mga tuyong kahoy. Si Marco naman ay saglit na tumingin sa itaas sapagkat medyo makulimlim ang paligid. Medyo mapuno sa lugar na yon pero nakikita pa rin naman ang kalangitan. Anak nang, mukhang tama nga si Lito ah. Mukhang uulan nga. Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay nakarinig na siya ng malakas na kulog na para bang merong dumadagungdong sa kalangitan. Natigilan din ang aso at napatingin sa langit na parang alam ang nangyayari
sa paligid. Morley! Morley, dali! Balikan na rito! Bilis! Kaagad na sumunod ang aso na may dala pang maliit na tuyong sanga. Pagkaabot sa kanya nito ay inilagay niya rin sa sako at binitbit ang nasabing bagay para ipasok sa loob ng kubo. Nagbabadya na kasing pumatak ang ulan. Hindi nga nagkamali ang binatang matipuno sapagkat unti-unti na ngang bumuhos ang ulan simula sa manipis na ambon hanggang sa magtuloy-tuloy na ito. Nanatili lang tuloy sila sa loob ng kubo habang nagpapatila ng ulan at nakatingin sa sapang unti-unting lumalabo ang tubig. Hindi naman nababahala si Marco dahil wala pang pagkakataon na tumaas ng gusto ang tubig sa sapang yon. At kung sakaling mangyari man, mataas din naman ang kinalalagyan ng kubo kaya hindi sila mapapahamak ng kanyang alagang aso. Ay nako, umamalasin ka nga naman oh. Ang sabi ko pa naman kay Mang Beryong, 2 sakong dadaling ko sa kanya. Kung alam ko lang na uulan eh. Ay nako, kanina pa dapat kami nilito nagpunta rito sa gubat. Minamalas ka nga naman talaga, oo. Umuungot-ungot pa ang forest dog na parang nauunawaan ang kanyang mga sinasabi. At dahil doon, ay hinimas-himas na lang niya sa ulo bago kausapin na parang bata. Huwag kang mag-alala, Morley. Papatilain lang natin ang ulan. Pagkatapos, babalik na tayo. Wala na eh. Basa na ang mga kahoy kaya wala na ring silbi yung mga makukuha natin. Sabay na dumungaw ang dalawa sa pinto habang naghihintay sa pagtila ng ulan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo lang lumakas ang buhos kaya tuluyan ng nanlabo ang tubig sa sapa. Mas umingay din ang paligid. Mas lumakas ang tunog ng kulog at kidlat, senyales na nasa mismong kinaroroonan na nila ang ulap na may dala rito. Pinagmasdan ng binata ang kanyang aso na pumunta na lamang muna sa isang sulok at natulog, hanggang sa nahiga na lang din siya habang naghihintay sa pagtila ng ulan. Ay nako, tama. Umidlip na lang muna tayo, Morley, habang malakas pa ang ulan. Pagpikit niya ng mga mata habang nakangiti ay maya-maya lang inanod na kagad ang diwa ni Marco ng matinding antok na akala mo ay hindi siya nakatulog nitong nakalipas na gabi. Wala naman siyang kung anong napanaginipan, kaya lang ay bigla siyang napabalikwas ng bangon matapos makarinig ng malakas na tunog na parang may kung anong sumabog. Yawa! Ano yung pagsabog na yun? Habang nakaupo sa sahig, ay hinanap niya kagad ang alagang aso at nang di nito makita sa pwesto nito, ay nabahala si Marco kaya dali-dali siyang tumayo. Hanggang sa marinig na nga ang pagtahol ni Morley mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay sumilip siya sa likurang bintana kung saan ay tumambad sa kanyang paningin ang nagliliyab na puno na may senyales ng pagtama ng kidlat. Ang apoy na nanggagaling sa punong yon ang tanging nagsisilbing liwanag sa madilim na kagubatan. Doon lang din na-realize ni Marco na gabi na pala. Diyos ko po, lagot! Gabi na pala, tapos umuulan pa rin. Sa kanya binalingan ang alaga niyang aso na nakatingin sa nagliliyab na puno. Morley, balikan na rito, dali! Huwag ka lumapit dyan sa apoy! Delikado dyan! Lumingon sa kinaroroonan niya ang aso, subalit bumalik din ang atensyon nito sa nasabing puno na halatang mabibiyak na. Nagpatuloy na tumahol-tahol si Morley at nang mapansin ni Marco na mababagsakan ng nagliliyab na katawan ng puno ang kanyang aso, ay dali-dali siyang tumakbo palapit dito. Sa kabutihang palad, bago pa tuluyang bumagsak ang matayog at nasusunog na katawan ng puno, ay nakuha niya si Morley. At ang mas nakakagulat pa, pagtingin niya sa kubo ay durog na rin ito at nagliliyab. Napa-sign of the cross na lamang siya saka makailang beses na humalik sa aso na palitan ang pag-ungot at pagtahol. Anak nang, mabuti pala lumabas ako ng kubo, Morley. Hindi pala ako nagligtas sa'yo. Ikaw pala nagligtas sa akin.
Mahina na ang ulan, pero sapat naman yon upang maapula ang apoy ng nagliliyab na puno at kubo. Kaya bago pa tuluyang magdilim, ay umalis na sila roon. Kahit abot tuhod na ang agos ng sapa, ay nakipagsapalaran na si Marco na tumawid kaysa maipit sa kadiliman ng gubat na hindi niya alam kung ano ang maaari nilang sapitin ng alaga niyang aso. Nang makatawid na sila, ay inilapag na niya pansamantala ang aso na biglang napatingin sa gawi ng kubo. "Morley, tara na! Wala na yung mga panggatong natin! Nagliliyab na yun! Tara na, bilis!" Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat bigla na lang tumakbo sa sapa ang kanyang aso, malapit mismo sa nasusunog na kubo at punong nakadagan dito. "Morley naman eh! Anak ng... pasaway mo ngayon ha!" Wala siyang pagpipilian kundi habulin at kunin ang aso. Lumusong pa to mismo sa sapa na mabuti na lamang ay nakuha niya rin kaagad bago pa tuluyang anurin. Nang makaahon na sila pareho ay galit niyang minasdan ang alagang hayop na biglang nanahimik na lang na parang isang bata. Bad dog! Bad dog, Morley ha! Ikaw ha! Huwag mo nang gagawin ulit yun ha! Paano na lang kung anurin ka ng malakas ng agos ng sapa? Tumigil din siya kagad nang makita ang nakakaawang mukha ni Morley. Napabuntong hininga na lang siya, saka naglakad palayo bago pa tuluyang maapula ang apoy at kainin ulit ng kadiliman ang buong lugar. Tumila na ang ulan nang makabalik si Marco sa kubong boundary ng gubat at maliit na baryo. Mag-aalas 8 na rin ng gabi, kaya hindi na niya ini-expect na naroroon pa ang matalik na kaibigan. Subalit nagkamali siya ng akala dahil naroon pa rin si Lito at matyagang naghihintay kasama ang tiyuhin niyang si Leroy. May pagkamayabang ang lalaking ito sapagkat maraming kababaihan ang nagkakagusto. Astigin din kasi ang dating nito na bukod pa doon ay meron din naman talagang ibubuga dahil sa matangkad, may itsura at matipuno ito. Nandun din si Tatay Ador, ang isa sa mga opisyal ng maliit na baryo na ninong ni Marco, at si Lola Ignacia na alalang-alala sa kanyang apo sapagkat kanina ay madilim na at naroon pa rin ang binata sa loob ng kagubatan. Kasama rin sa mga naghihintay si Mang Beryong na kanina pa inaaway ng matandang babae dahil ito ang dahilan kung bakit nasa loob ng kagubatan si Marco. May mga 5 tao pa silang kasama na handa na sanang gumalugad sa loob ng gubat, subalit lahat ay napangangas sa kanya matapos siyang makitang basang-basa ng ulan. "Lola! Bakit lumabas po kayo ng bahay? Umuulan po eh. Masama pa naman ang pakiramdam nyo." "Ay naku, bata ka. Mas lalo ko magkakasakit kung hindi ka makauwi. Diyos ko naman, Marco. Alas 8 na ng gabi at bakit ngayon ka lang bumalik? Nakita mong naghahanap na kaming lahat sa'yo." "Sorry po, La. Kung nag-alala po kayong lahat sa akin, mangyaring nagpatila po kasi kami ng ulan sa kubong malapit sa sapa eh." Marco, mabuti at hindi kayo napano ron. Nakarinig pa naman kami ng malakas na ugong, tapos may apoy na kaming nakita sa gubat. Kaya humingi na kagad ako ng tulong kay Tio Leroy at kay Tatay Ador. Naisip ko kasi, baka natrap ka sa apoy o kung napano ka na eh. Yung narinig nyo, kidlat yun. May nakidlatan nga rong puno tapos bumagsak sa kubo. Mabuti na lang, nakalabas kagad ako. Salamat dito kay Morley dahil nailigtas niya ako. Ikaw talagang bata ka at parang natutuwa ka pa sa nangyari ah. Hay nako, lagi mo na lamang akong pinag-aalala. Lola naman, tara na po. Lola, sige na po. Sorry na. Okay naman pala si Marco eh. Kung ganung wala palang i-rescue rito, babalik na kami sa baryo. Tara na mga boys! Salamat, Kuya Leroy. Pag-alis ni Leroy at ng mga alipores niya, ay tumuon naman ng pansin si Marco kay Mang Beryong na halata rin ang pag-aalala sa ekspresyon ng mukha nito. Mang Beryong, pasensya na po kasi yung
Nakuha akong panggatong ho. Nasunog na rin po dun sa loob ng kubo eh. Naunawaan naman ng matandang lalaki ang sitwasyon niya, kaya nagbigay pa rin siya ng pera bilang pakonsuelo. Nahiya pa ngang tanggapin ni Marco, kaya lang ay ipinipilit ni Mang Beryong sapagkat ayaw niyang magalit pati si Lola Ignacia. Sabay-sabay silang bumalik sa baryo at nang nasa tapat na ng kapilya ay doon na sila naghiwa-hiwalay. Si Mang Beryong at Lito ay nagtungo sa kaliwa, si Mang Ador naman sa kanan, habang ang maglola ay dumiretso lang hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay. Kaagad naligo si Marco kasabay ang aso niyang walang imik simula pa kanina. Matapos makapagbihis ay pinakain niya rin ito, pero nagulat siya at nag-alala sapagkat tila walang gana ang alaga niyang aso. Kaya bago matulog ay binuhat niya si Morley at kinausap habang inoobserbahan. "Morley, okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo? Nagtatampo ka pa rin ba dahil pinagalitan kita kanina, ha?" Matamlay lang siyang pinagmasdan ng aso hanggang sa magpumilit na tong kumawala sa kanya. Hinayaan na lang muna niya itong pumesto sa ibaba ng papag. Matapos magpakibit-balikat, humiga na siya at tumitig sa bubungan ng kanilang bahay hanggang sa anurin na kagad ang diwa niya ng antok. Sa kalagitnaan ng malalim na gabi ay dinalaw ng isang panaginip si Marco. Nakita niya ang kidlat na bumulusok sa isang puno at bumagsak sa kubo. Kalaunan ay nakita niya rin ang bibig ng isang aso na tila may kung anong kinukuha sa sapa. Pagkatapos ay meron siyang nakitang puting bato na kumikinang kasabay ng malakas na alulong na dahilan kung bakit siya nagising. Napatingin ang matipunong binata sa bintana habang pinakikinggan ang alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Tahimik at malinis ang paligid sa labas ng bahay nila, kaya kahit anong mahinang tunog at ingay ay madali niyang naririnig. Napalingon siya sa kinaroroonan ni Morley pagkarinig niyang tila dumuduwal ito. Nag-alala niyang nilapitan ang forest dog hanggang sa nakita niya ang mga isinuka ng kanyang alaga, kasama noroon ang isang puting batong kumikinang na tila kasing laki ng holen. Nakahinga siya ng maluwag pagkakita sa aso na kumakawag-kawag na ang buntot, senyales na okay na ito. Pero naagaw pa rin ang atensyon niya ng nakakasilaw na puting bato. "Morley, ano yan? Yan ba ang rason kaya masama ang pakiramdam mo kanina? Pero saan mo nakuha yan?" Alam ko na. Sa sapa. Yan ba yung kaninang kinukuha mo ron?" Gamit ang bibig ay kinuha ng aso ang nasabing hiyas at ibinigay ito sa kanyang amo. Hindi pa man nahahawakan ni Marco ang nasabing makinang na puting bato, ay nakarinig na naman siya ng alulong ng aso mula sa labas ng bahay. Sa pagkakataong yun, ay mas malakas at nakakakilabot na ang alulong na yon na parang napakalapit lang, dahilan para mapabaling na naman ang atensyon ng binata sa bintana. "Naknang, ano ba yung aso na yun?" Naudlot na naman siya sa pagsasalita sapagkat binundol siya ni Morley sa pamamagitan ng bibig. Pakiwari niya ay parang gusto ng aso na kunin niya ang makinang na bato. Nang ilapat ni Marco ang kanyang kamay ay kaagad na iniluwa ni Morley ang hiyas. Nang mahulog yun sa kanyang palad ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya sapagkat tila ba may kung ano at samot-saring alaala ang bumulusok sa kanyang utak. May nakita siyang tao na may malaking katawan pero malabo ang mukha nito. Merong binubuhat na malaking troso ang nasabing lalaki na walang kahirap-hirap nitong inihagis sa kung saan. Kasunod noon ay nakakita rin siya ng mga maliliit na nilalang mula sa kagubatan, pero tanging mapupula at nanlilisik na mga mata lang ang naaaninag niya. Sumalakay ang mga ito, kaya napapikit siya hanggang sa naramdaman niyang para siyang nahulog sa malalim na bangin. Pagdilat ng mga mata niya ay naabutan na lang niya ang sarili
na napapalibutan ng iba't ibang hugis ng nilalang na parang anino lang. Lahat ng mga yon ay nanlilisik ang mga mata na handa siyang salakayin at lamunin ng buhay. Dala ng matinding takot ay ihahagis niya sana ang nasabing hiyas, kaya lang ay nakarinig naman siya ng malumanay na tinig mula sa kung saan. Bigla ring nawala ang mga nakakatakot na nilalang na nakapalibot sa kanya. Lumiwanag at gumaan ang pakiramdam niya sa kapaligiran hanggang sa isang kumikinang na magandang babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Teka, sino ka? Ipagpaumanhin mo, Ginoo, pero hindi maaaring bigkasin ng mortal ang aking pangalan dahil ikakapahamak mo ito. Pero ako ang may-ari ng mutyang hawak mo. Ha? Anong mutya? Makinig ka, Marco. Ikaw ang napili ng mutya, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong gampanan ang tungkulin ng mutya. Ano? Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Natigilan saglit ang matipunong binata dahil mula sa kung saan ay nakarinig na sila ng mas malakas pang alulong ng aso. Pakiwari ni Marco ay nasa tabi na lang niya ang nasabing ingay. Wala na tayong oras. Lulukin mo na ang mutya at bibigyan ka nito ng kapangyarihan. Gawin mo na kung ayaw mong maunahan ka at mapatay ng kampon ng kadiliman. Dahil sa wala nang maintindihan sa mga nangyayari, ay pikit mata na lang na nilunok ni Marco ang puting bato na sinasabing mutya. Pagdilat ng mga mata niya ay laking gulat niya matapos bumungad sa bintana ang isang malaking paniki pero parang mukha ng tao. Tahol ng tahol si Morley na parang galit na galit at dala naman ng matinding pagkagulat ay sinapak na lang niya ang nasabing paniki. At sa sobrang lakas ng suntok niya ay tumalsik din siya sa kabilang dingding ng kwarto. Ang huling natatandaan na lang ni Morley habang nagdidilim ang kanyang paningin ay ang ingay sa labas ng kanilang bahay, pati ang nakabibinging pagtahol ng alaga niyang aso. Ngayon, binata, ikaw na ang may-ari ng mutya ng kidlat. Pagkatapos marinig yun, ay tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at nawalan ng malay tao. Dinala siya sa ospital nang wala sa kanyang kamalayan at nang nandoon na siya ay muli na naman siyang dinalaw ng maladiwatang babae na nagsasabing may-ari ng mutya ng kidlat. Teka, nasan ako? Huwag kang matakot, Marco. Nasa ligtas na lugar ka. Anong ibig mo sabihin? Tsaka teka, sino ka ba talaga? Daan mong mabuti ang ibibilin ko sa'yo, sapagkat maaaring ito na ang huli nating pagkikita. Gamitin mo ang mutya ng kidlat para ubusin ang kampon ng kadilimang ikinulong sa kagubatan. Subalit ngayon ay nakalaya na. Nagsisimula na silang manalakay sa mga baryo at uunahin nila ang lugar na pinakamalapit, ang maliit niyong baryo. May proteksyon ang mutya na yan laban sa masasamang nilalang at hindi kanila basta-basta masasaktan. Bago pa makasagot ang binata, ay nakaramdam na siya ng kakaibang puwersa. Isang madilim na puwersang parang gusto siyang gawan ng masama. Dahil doon ay naalarma si Marco na tila hindi na rin alam ang gagawin. Binata, kailangan mo nang gumising bago pa may mangyaring masama sa'yo at makuha ang mutya ng kidlat. Hindi pa pwedeng mapasakamay ito ng mga nilalang ng kagubatan. Gumising ka na, binata! Gumising ka na! Sa isang kisap mata ay biglang nagising na nga si Marco. Napatingin siya kagad sa pinto ng kinaroroonan niyang silid dahil tumunog to ng mahina na parang merong pumasok. Pagkatapos nun
ay marahan niyang iginala ang tingin hanggang sa tumambad sa kanyang paningin si Lito na nakatanghod ang ulo sa bandang hita ng tinutulugan niyang higaan. Iaangat niya sana ang kaliwang kamay niya, kaya lang ay natigilan siya matapos niyang mapansin na may benda yon at may kumukonektang dextrose. Napakunot ang noo niya at inalala ang mga nangyari. Ginising niya si Lito dahil wala siyang maalala at nanakit ang kanyang ulo dahil sa sobrang pag-iisip. Lito! Lito! Ano ba nangyari? Nasaan tayo? Uy! Marco! Gising ka na pala? Hindi na siya nasagot ng matalik na kaibigan sapagkat bigla na lang tumakbo palabas ng silid. Narinig pa niya ang boses nito na tila natataranta sa pagsigaw. Nurse! Nurse! Gising na ang kaibigan ko! Nurse! Nurse? Aba, kung ganun, nasa ospital ako. Paano ako napunta rito? Muli niyang inalala ang mga nangyari hanggang sa tila kusang sumagi na lang sa isip niya ang mahinhin na boses ng isang babae. Pagkatapos nun ay sunod-sunod na niyang naalala ang lahat. Ang malaking katawang lalaki na bumubuhat ng mabigat na troso, ang mga maliliit na nilalang sa kagubatan, at ang nakakatakot na mga imaheng nakapalibot sa kanya. Parang lumobo ang ulo ni Marco dahil sa mga alaalang yon na nagpatayo rin ng kanyang mga balahibo. Subalit mas lalo siyang nahintakutan nang maalala ang malapaniking nilalang sa bintana ng kanilang bahay na sa pagkagulat niya ay nasapak niya at pareho silang tumalsik. Oo nga pala. Pagkasapak ko dun sa mukhang paniki, tumalsik ako sa dingding ng kwarto ko. Tapos, natigilan na naman siya habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamao na ginamit niya upang suntukin ang malapaniking nilalang. Naalala rin niya kasi bigla ang kinahiratnan ng halimaw matapos niya itong sapakin ng direkta sa muka. Hala, nagawa ko ba talaga yun? Totoo bang nangyari yun? Natigilan muna siya sa pag-iisip ng tungkol sa bagay na yun dahil nagdatingan na ang mga nurses kasama si Lito at si Lola Ignacia. Ang bading Diyos! Mabutit nagising ka na, apo ko! Makailang beses siyang niyakap ng matandang babae habang nagsa-sign of the cross. Si Lito naman, nasa gilid lang nila ay hindi pa rin maipinta ang saya matapos makita ang matalik na kaibigang gising na. Tumigil muna si Lola Ignacia sapagkat kinailangan suriin ng mga nurse ang binata para malaman ang kanyang lagay. At nang matapos na, ay saka sila nag-usap na maglola kasama pa rin ang matalik niyang kaibigan. Doon niya na napag-alaman na 3 araw na pala siyang tulog at nang tanungin siya ng dalawa kung ano ba talaga ang nangyari, ay hindi naman masabi ni Marco ang totoong naganap. Hindi niya pa rin kasi sigurado kung totoo nga ba talaga ang lahat ng yon o halusinasyon lang niya. Isa pa ay naisip rin niya na baka mapagtawanan pa ni Lola Ignacia at Lito kung sasabihin niyang lumunok siya ng puting bato at para bang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Ngayon, binata, ikaw na ang may-ari ng mutya ng kidlat. Napasalita na lang siya sa isip habang pakunwaring nakikinig sa kwento ng kanyang lola at ni Lito. Ano to? Pambihira. Para na akong si Darna. Oh, bakit ka tumatawang mag-isa dyan? Side effect na ba yan ng 3 araw na tulog mo? Ha? Hindi. Talaga pasaway ka talaga, Lito. Siya nga pala, Lola. Kumusta na po si Morley? Napapakain po ba siya na maayos? Oo, apo. Kapag nandito kami ni Lito, si Beryong o di kaya si Adora nagpapakain doon sa aso mo. Saka, hindi yun magugutom. Dahil yung mga nasa baryo laging nagdadala ng mga pagkain doon sa bahay. Oo, tol. Mas mahal pa nga nila yung aso kaysa sa akin eh. Natigil na sila sa usapan matapos dumating ang doktor
na magsusuri kay Marco. Meron lang tong sinabi at pag-alis ay laking tuwa nilang tatlo dahil sa maganda ang ibinalita ng doktor. Ay, salamat naman sa Diyos dahil walang nakitang malubhang sakit sa iyo, Apo. Bukas ay makakauwi na tayo. Kaya nga, Marco, nakakamiss na rin ng baryo pati yung mga tao ron. Saka namimiss ko na rin kumain ng may lasa. Dito kasi mga walang lasa ang pagkain eh. Parang hindi nila nilalagyan ng asin. Swail kang bata ka. Hindi naman kasi para sa iyo pagkain na yon, tapos kinakain mo. Para sa may sakit ang mga pagkain dito, kaya walang lasa ang karamihan. Ulo, grabe naman sa akin si Lola. Nagtawanan silang tatlo at pagkatapos nun ay tumayo na ang maliit na matandang babae mula sa pagkakaupo sa upuan. Lito, pakibantayan mo muna ang matalik mong kaibigan dito ha. Aayusin ko lang muna ang mga dapat ayusin para makalabas na tayo dito. Tapos uuwi muna ako sa bahay at bukas ng umaga ako babalik. Sige po, Lola Ignacia. Lola, mag-iingat ka po ha. Pag-alis ng matandang babae ay marami pang napag-usapan ang magkaibigan patungkol sa kagubatang nasa tabi ng kanilang maliit na baryo. Muli nilang napagkwentuhan ang mga katatakutan at kababalaghang bumabalot sa nasabing kagubatan hanggang sa mauwi ang usapan nung araw na ginabi si Marco roon. Ito, Marco curious lang talaga ako eh. Bakit kasi hinintay mo pang maggabi bago ka bumalik dun sa kubo kung saan ako naghihintay? Dapat nung nakita mong umulan na, iniwan mo na rin yung mga kahoy tapos naligo na lang kayo sa ulan ni Morley. Ano kasi, nakaidlip kasi talaga ako sa kubo ron malapit sa sapa tapos nagising ako sa kidlat. Alam mo, kitang-kita ko talaga yung puno na umaapoy na natumba tapos tumama ron sa kubo. Mabuti nga nakalabas kagad ako dahil kung hindi, baka wala na, finish na. Kwento na lang talaga ako ngayon. Pero alam mo, Tol, naalala ko lang, kwento ng lolo ko noon kapag may nakidlatang puno. Ibig sabihin, may kayamanang mababaon doon sa nasunog na puno. Alam ni Tio Leroy yun. Oo nga no, anak ng teteng. Kaya pala kinabukasan nung na ospital ka, nagpunta kagad sila sa gubat nung umaga pa lang. O ano, may napalaba sila. Tsaka, totoo ba yung tungkol doon? Baka naman kwentong matatanda lang din yun. Biglang natigilan si Marco sa pagsasalita sapagkat meron siyang naramdamang kakaiba sa kanilang paligid. Hindi niya rin maintindihan ang sarili pero parang kusa na lang lumawak at lumakas ang kanyang pandama. Hanggang sa mapatingin siya sa nakabukas na pinto ng kanilang silid at inabangan ang dadaan doon. Nang makita niya ang isang magandang babae ay may tila ba merong sumagi sa kanyang isipan kaya napatanong na naman siya sa sarili. Mukha niya yung kumikinang na babae. Yung may-ari ng mutya. Nagkatitigan sila ng mata sa mata hanggang sa tila ba bumigat na lang ang kanyang pakiramdam. Parang nag-init ang kanyang katawan na gusto niyang masuka at maluha. Mabuti na lang ay bigla siyang tinapik ni Lito na nagtataka habang salitan siyang pinagmamasdan at ang kinaroroonan ng pintuan. Teka, sinong tinitingnan mo sa pintuan, huy? Huy! Ha? Wala. Tol, maiba tayo ng usapan. Hindi ko na kasi masyadong maalala eh. Pero ano bang nangyari, bakit ako napunta rito sa ospital? Ito naman ikaw nga yung tinatanong namin kanina pa ni Lola Ignacia. Tapos ngayon, ako naman ang tatanungin mo. Naisawisyo ka na ba talaga ha? Parang lutang ka pa rin kasi. Ang totoo, Tol, wala kasi talaga akong maalala eh. Sabi nga ng lola mo, nagising siya kasi tahol ng tahol si Morley. Tapos yun, pag-akit niya sa kwarto mo, nagulat na lang siya nakaandusay ka na sa sahig. Tapos sira yung dingding, pati na yung grills ng bintana ng kwarto mo. Nahulog daw. Bukas, pag uwi mo, makikita mo kung gaano yung kasira at sana maalala mo kung ano nangyari sa'yo at paano yun nangyari. Ganun ba?
Salamat, Lito ha. O sige, walang anuman. O diyan ka muna ah. Bibili lang ako ng pagkain natin para sa hapunan, para may lasa naman. Paglabas ni Lito ng silid ay pasimpleng napayukom ng mga kamao si Marco sapagkat nakumpirma na niya sa matalik na kaibigan na hindi nga panaginip ang nangyari nung gabing yon. Totoong inatake siya ng taong paniki at sinapak niya to. At dahil sa sobrang lakas ng puwersang nanggagaling sa kanya, ay hindi niya nakontrol ang kanyang pagsuntok at tubalsik siya. Ngayon, binata, ikaw na ang may-ari ng mutya ng kidlat. Ibig sabihin, meron na akong kapangyarihan galing sa mutya? Yung nakita kong babae sa pintuan kanina, kamukhang kamukha niya yung kumikinang na babae sa pangitain ko. Pero parang magkaiba sila ng dating ng aura. Napatingin ulit siya sa pintuan matapos marinig ang mahihinang bulungan at dahil doon ay marahan siyang tumayo at nagpunta roon, hila-hila ang dextrose. Pagdungaw niya sa pintuan ay hinanap niya sa labas ang mga bulungan hanggang sa makita niya ang dalawang babaeng kismosa na kilalang kilala sa kanilang maliit na baryo, si Aling Neni at Aling Corina. Pinag-uusapan ng dalawa ang nangyari nung mga nakaraang gabi sapagkat napapadalas ang pag-alulong ng mga aso tuwing gabi. May nabalita na rin na may mga ilang hayop ang nawawala at natatagpuan na lang na wala ng buhay at tila hindi ordinaryo ang ikinamatay. Pare-parehong biyak ang katawan ng mga hayop at nagkalat ang lamang loob habang ang ilan naman ay hindi na matagpuan na parang nilantakan ng kung sino mang nilalang. Hindi niya na narinig ang isa pang pinag-uusapan ng dalawang tsismosa sapagkat bumaba na to sa unang palapag ng ospital at hindi na naabot ng kanyang pandinig. Sigurado akong tungkol sa kagubatan ng pinag-uusapan nila. Ano kayang meron? Sa kabilang banda ng utak niya ay parang may isang ala-alang nagpupumilit na makawala pero hindi niya rin mawari ito kung ano kaya hinayaan na lamang muna niya. Mabilis na sumapit ang oras. Tahimik na ang buong ospital at kasarapan ng tulog ng mga tao. Habang natutulog ay nararamdaman pa rin ni Marco ang kapaligiran dahil sa taglay na kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Para pa rin siyang gising ng mga oras na yon kahit ang katawang lupa niya ay nahihimbing na sa pagtulog. Maya-maya pa ay nakawala nga sa isipan niya ang ala-ala na kanina pang hapon nagsusumiksik. Daan mong mabuti ang ibibilin ko sa'yo sapagkat maaaring ito na ang huling beses na magkikita tayo. Gamitin mo ang mutya ng kidlat para ubusin ang kampon ng kadilimang ikinulong sa kagubatan. Subalit ngayon ay nakalaya na. Nagsisimula na silang manalakay sa mga baryo at uunahin nila ang lugar na pinakamalapit, ang maliit niyong baryo. May proteksyon ang mutya na yan laban sa masasamang nilalang at hindi ka nila basta-basta masasaktan. Matapos maalala ang tungkol sa bagay na yon, ay kusa na lang dumilat ang mga mata niya at nakiramdam sa kapaligiran. Pinagmasdan niya lang si Lito na mahimbing na natutulog sa mahabang sopa at pagkatapos ay sa kanya ibinaling ang tingin sa pintong nakalak. Nararamdaman niya kasing may puwersang papalapit doon kaya inunahan na niya. Bago pa mabuksan ng kung sino mang nasa labas ang pinto ay siya na ang gumawa nito. Ganun na lamang ang gulat ng magandang babaeng morena nang bumukas ang pinto at tumambad sa paningin niya si Marco. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Huwag ka magtatangkang magsinungaling. Ako si Lynette. Hindi ka maniniwala pero nagkita na tayo sa pangitain mo. Nang sabihin yon na magandang dalaga ay nakahinga ng maluwag si Marco sapagkat tama ang naiisip niya na ang babaeng nagniningning at ang kaharap niya ngayon ay iisa. Hindi rin naman maitatanggi sapagkat magkamuka talaga sila. Kung ganun,
Ikaw yung nagbigay sa akin ng mutya ng kidlat? Oo, tama ka. Pero wag na muna natin pag-usapan yan sa ngayon. Dahil nanganganib ang mga tao sa baryo. Kailangan natin pumunta sa gubat para puksain na kagad ang mga nakalayang aswang na ikinulong ng mga diwata ng kagubatan. Dahil na rin sa labis na siya at pagkabigla, kahit walang maintindihan sa mga nangyayari, ay sumama na lang din si Marco. Kahit sa totoo lang din, ay nag-aalangan pa rin siya. Teka. Paano ang kaibigan ko? Huwag ka mag-alala dahil ligtas siya sa lugar na ito. Ang dapat mong unahin ay ang mga taga-baryo sapagkat malapit sila sa kagubatan. Maaaring sa mga oras na to ay nagsisimula na silang manalakay. At kapag di mo sila napigil, siguradong hindi lang ang maliit na baryo ang sasalakayin ng mga aswang, kundi ang buong probinsya na. Biglang naalala ng matipunong binata ang narinig kaninang tsismisan ni na Aling Nena at Aling Corina, kaya nabahala na rin talaga siya at sumunod na lamang sa sinasabi ng babaeng maganda. Teka lang. Si Lola Ignacia at Morley, pati ang mga taga-baryo. Mamaya ka na magtanong. Tara na, wala na tayong oras. Pagkatango niya ay wala na nga silang inaksayang oras. Nakalabas sila ng hindi namamalayan ng mga staff ng ospital. At habang nasa biyahe sakay ng tricycle papunta sa nasabing gubat, ay maraming gustong itanong si Marco sa katabing dalaga, pero hindi niya rin alam sa sarili kung bakit hindi siya makapagsalita. Napabulong tuloy ulit siya sa kanyang sarili habang patuloy na nag-oobserba sa madilim na kapaligiran. Hanep pa. Sumasakay na pala ng tricycle ang mga diwata. Siguro, naubusan na siya ng kapangyarihan nung binigay niya sa akin ang mutya ng kidlat. Teka, malalim yata ang iniisip mo, binata. Medyo. Nagtataka lang kasi ako, parang naalala kong sinabi mo dun sa pangitain ko na maaaring huling pagkikita na natin yung oras na yun. Nagbabago talaga mga bagay-bagay na itinakda. Kaya maghanda ka dahil pagdating natin sa kagubatan, siguradong mararamdaman ng lahat ang presensya mo dahil sa kapangyarihan ng mutyang bumabalot sa'yo. Hindi ko rin alam, pero pakiramdam ko naman handa na ako. Mabuti kung ganon. Isang malapad na ngiti ang iginawad ng magandang dalaga, pero iba ang naging dating nito para sa matipunong binata. Hindi niya matukoy sapagkat hindi niya pa ganoon kabisado ang kapangyarihan ng mutya. Pero nakukutuban niya rin talagang merong ipinapahiwatig sa kanya ang puting hiyas. Para makampante siya ay pinagkiskis na lang niya ang mga palad habang nakatingin sa madilim na daang pinapaliwanag lang ng ilaw ng sinasakyan nilang tricycle. Ayos ka lang ba? Parang nababalisa ka, Marco. Hindi ko rin alam Pero pakiramdam ko, parang merong mali Parang may hindi magandang mangyayari sa atin. Natigilan na siya sa pagsasalita nang hawakan ng magandang dalaga ang kanyang mga kamay. Pero tinanggal din yon sapagkat pakiramdam niya uminit ng gusto ang kanyang palad. Doon niya na nga napagtanto ang mali at kakaibang pakiramdam hanggang sa meron na naman siyang naalalang isang mahalagang bagay. Paumanhin, pero hindi maaaring bigkasin ng mortal ang aking pangalan dahil ikapapahamak mo ito. Pero ako ang may-ari ng mutyang hawak mo. Tila nagpantig ang kanyang tenga matapos yung maalala, kaya kaagad niyang nilingon ang magandang dalaga at lakas loob na nagsalita. Hindi ikaw ang diwatang may-ari ng mutya. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi, ay mahigpit na siyang hinawakan sa leeg ng babaeng unti-unting nag-iba ng anyo. Pero dahil meron na siyang kapangyarihan galing sa mutya, kaya malakas niyang natapik ang kamay ni Lynette. Nabali ito at lumagutok ng gusto, kaya napahiyaw ang dalaga. Hiyaw na katono ng isang dyablo. Kahit mabilis ang pag-andar ng tricycle, ay walang pakialam si Marco. Tumalon siya palabas dito at nagpagulong-gulong sa madilim na kalsada.
Nakabangon din siya kagad at pinagmasdan ang tricycle na biglang huminto at nagpatay ng ilaw. Mas lalong dumilim ang kapaligiran kaya kinabahan ang binata habang patuloy na nakikiramdam sa kanyang paligid. Ako na ang may-ari ng mutya. Ako na ang may-ari ng mutya. Huwag ka matakot, Marco. Bibigyan ka ng mutya ng kapangyarihan. Pumikit siya at nag-concentrate habang sa unti-unti niyang naririnig ang mga bagay sa paligid na para batong nakikita niya. Mula sa kanyang likuran ay biglang sumalakay ang lalaking kaninang nagmamaneho ng tricycle na isa rin palang aswang. Inakala ng lalaking yon na nakapikit lamang siya pero nagkamali ito. Hindi inakala ng Ginoo ang pangyayari. Nang sunggaban niya si Marco ay kaagad siya nitong nahawakan sa leeg at sa bilis ng pangyayari ay nagulat na lamang siya dahil naabutan na lamang niya ang kanyang sarili na nilulupog na ng binatang makapangyarihan. Makinig ka, Lynette! Kapag hindi ka nagpakita, papatayin ko tong kasamaan mo! Dudurugin ko ang ulo nito! Katulad dun taong paniki na sumalakay sa bahay noong nakaraang gabi! Sige! Subukan mo ako! Isang malakas at nakakatakot na huni ng kung anong nilalang ang sumagot sa matipunong binata. At mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang paglipad ng tricycle papunta sa kanyang kinaroroonan. Ginawa niyang panangga ang hawak na aswang upang doon tumama ang tricycle na inihagis sa kanya. Tumalsik at nagpagulong-gulong si Marco na humintulang matapos tumama sa isang puno na nasa gilid ng kalsada. Mahilo-hilo siyang tumayo at napahawak sa kanyang noo matapos maramdamang merong tumatagas na dugo doon. Nagkulay pula kasi ang paningin niya pero ganun na lang din ang gulat niya sapagkat sa pangalawang paghawak niya sa sugat sa noo ay magaling na kagad ito. Ayos ah! Gumaling kagad ang sugat ko! Hahanep! Para ako si Wolverine ah! Ngumiti siya at muling pinakiramdaman ang madilim na kapaligiran. Ganun na lang din ang pagkamangha niya sapagkat para na siyang may night vision na malinaw na nakakakita kahit sobrang dilim ng paligid. Natanaw niya ang lalaking aswang na nasa gitna ng kalsada. Tila naghihingalo na ito dahil sa nakadagang tricycle sa dibdib. Lumapit siya rito at walang kahirap-hirap na binuhat ang mabigat na nakadagan dito, dahilan para makahinga na to ng maluwag. Bakit ako pinapupunta ni Lynette sa gubat, ha? Bakit niya ako isinama ron? Patayin mo na ako. Hindi ako magsasalita. Kahit na ano pang sabihin mo. Anak ng diablong buang oo. Ang tapang mo pa. Kung ibagsak ko kaya itong tricycle na to sa'yo. Huwag kang tanga. Iniwan ka na nga niya dito eh. Sa tingin mo, may pakialam siya sa'yo kung mabuhay ka pa o hindi? May aswang palang bobo. Umangin na lang ng malakas ang aswang at pagkatapos ay gumapang to. Pero tinapakan niya ng pagkadiin-diin sa magkabilang hita. Kaya mas lalo itong napaungol sa sobrang sakit. Nang masiguro ni Marco na hindi na makakalakad pa ang aswang, ay sa kanya tinanggal ang pagkakatapak dito. Kinuha niya ang ilang piraso ng bakal sa tricycle at sa kanya pinalupot sa katawan ng lalaking aswang at dinala pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa tapat ng bahay nila, ay narinig niya kagad ang pagtahol ni Morley habang kumakawag-kawag pa ang buntot nito. Sinundan naman yun ng alulong ng iilang aso mula sa hindi kalayuan, kaya kaagad niyang pinagana ang kanyang mga pandama upang tukuyin kung merong aswang na gumagala sa kanilang baryo. Nakahinga siya ng maluwag nang masigurong walang aswang, pero nabaling ang atensyon niya sa lalaking bitbit dahil bigla tong tumawa ng mahina. Hoy, diablong buang! Ano nakakatawa ha? Sa mga susunod na araw, wala nang matitira sa inyong baryo. Lalapitan kayong lahat ng mga kalahi ko at mababawi namin ang lugar na ito. Pati ang mga kalapit baryo, sasakupin namin.
Manahimik ka nga. Dami mong alam. Tinakpan niya ang bibig ng lalaking aswang at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Laking gulat naman ni Lola Ignacia sa kanyang nakita sapagkat sa kalagitnaan ng hating gabi ay naroon ang kanyang apo na ibang-iba ang aura. Nagbago kasing bigla ang pisikal na anyo ni Marco na parang mas tumikas at mas naging lalaking lalaki. Apo, ikaw ba talaga yan? Abay, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mo man ng dugo? Aba, teka, sino yan? Pahabaging Diyos, anong klaseng nilalang yan? Pinakalma muna ng binata ang kanyang lola bago nito ikinuwento ang lahat-lahat ng pangyayari. Simula sa noong nilunok niya ang puting mutya ng kidlat na parang si Darna hanggang sa makasagupa na nga niya ang ilang aswang at mahuli pa ang isa. Makalipas ang ilang minuto, nagdatingan na rin sina Leroy kasama ang kanyang grupo, pati na rin si Mang Beryong, Tatay Ador at ilang opisyal ng barangay. Nang makita nila ang lalaking aswang na nakagapos ang buong katawan ng bakal, natakot silang lahat at nagulat. Aswang ba yan? Sinong nagpulupot sa kanya na makapal na bakal na yan? Ako po, Kuya Leroy. Pagbaling sa kanya ng mga kalalakian ay mas lalong nagulat ang mga ito dahil sa kanyang kakisigan, kaya kaagad na nagpaliwanag ang binata. Nakaraang gabi ho, bago ako ma-ospital, nadiskubre po ng aso kong si Morley ang puting hiyas na yan sa gubat. Yung kumidlat po. Wala po akong idea nung una kung ano yun. Saka ko na lang po nalaman na galing pala yun sa nakidlatang puno. Seryosong nakinig ang lahat kaya nagpatuloy lang sa paglalahad ang matipunong binata. Ayon po sa maladiwatang babaeng nagpakita sa pangitain ko, mutya raw ng kidlat ang tawag sa puting hiyas. Hindi siya tipikal na mutya ng kidlat dahil bukod sa proteksyon, depensa, swerte, kagalingan, lakas, ay marami pang kapangyarihang taglay ang pinagkaloob niya sa akin. Teka, bakit ikaw ang pinagkalooban ng mutya na yan? At hindi ang katulad ko na mas matured at mas may kakayahan? Yun nga po eh, hindi ko rin po alam. Pero ipinagkaloob po sa akin to, hindi para gamitin sa kung saan-saan, kundi para gamitin sa pampuksa sa mga aswang na ikinulong sa kagubatan na ngayon po ay nakalaya na. At ayon pa po sa diwata, kailangan ko mapuksa ang pinuno nila na siguradong nasa kagubatan ngayon at nagtatago. Nagimbal ang lahat sa kanilang narinig at kitang-kita ang pag-aalala ng mga taong naroon dahil sa labis na takot. Kaya pala maraming namamatay na hayop nito mga nakalipas na araw. At nang makita ang mga yon sa sapa, karimare-mare man silapit. Abay, panay din ang pag-alulong ng mga aso tuwing gabi. Kaya pala nitong mga nakalipas na araw, parang may kakaiba sa gubat. May mga ilang tao na rin ang napapabalitang nawawala. Pero ang kagandahan nga lang, mga hindi taga rito. Pero hindi pa rin natin kailangan mag-alala. Anong hindi ang sinasabi mo, Leroy? Mas dapat tayo mabahala dahil ang maliit na baryo natin ang pinakamalapit sa gubat. Si Ignacia, kailangan tong aksyonan kaagad. Sasama ako kung kinakailangan para matugis ang mga aswang na yan. Mawalang galang na po sa inyo, mga matatanda. Hindi nyo alam kung gaano kadelikado sa gubat, lalo na sa edad nyong yan. Kaya mas mainam na kung manatili na lang kayo rito at ipaubaya sa amin ang lahat. Tama po si Kuya Leroy. Dahil ako naman ang mas merong kakayahan sa atin. Dahil sa kapangyarihan na taglay ko, magpipresenta po akong pumunta ron pero kailangan ko rin ng tulong ng ating mga kalugar, katulad po ni Kuya Leroy at ng kagrupo niya. Nag-angat din ng kamay si Tatay Ador at ang iba pang barangay opisyal at pulis. Natigilan lang sila sa usapan pagkatapos marinig na muling tumawa ang lalaking aswang na nakagapos.
Dahil doon ay natuon ang atensyon nilang lahat dito at seryosong pinakinggan ang kung anumang sasabihin nito. Kala nyo ba, porke meron kayong hawak na mutya, ay matatalo nyo si Lynette? Siya ang reyna ng mga aswang sa kagubatan na ikinulong doon ng kakambal ng diwata. At sa palagay nyo, paano kaya siya nakalaya? Ituloy mo. Magsalita ka. Paano siya nakalaya? Dahil meron sa maliit na baryong ito na sakim sa kapangyarihan at yaman na nagtraidor sa inyong lahat. Pinagkalulo niya ang maliit na baryo. Humalakhak ng humalakhak ang lalaking aswang hanggang sa hindi na nakatiis pa si Marco sa nakaririnding boses nito. Gamit ang buo niyang lakas ay sinapak niya ang mukha nito. Sa sobrang lakas nun, pumutok na parang lobo ang ulo ng aswang. Nagulat naman ng lahat sa kanilang nasaksiyan. Ang iba ay napalabas ng bahay at ang iba naman ay masuka-suka sa nakita. Anak nang, napasobra yata suntok ko. Pasensya na po kayong lahat sa nagawa ko. Alam kong wala rin po ako sa posisyon para magsalita ng ganito. Dahil alam kong mas nakatatanda kayong lahat na narito. Pero hindi ko na po papaabutin ng pagsikat ng araw at kailangan ng tapusin ang dapat tapusin. Sa tulong po ng Diyos at ng kapangyarihan ng mutya ko, pupuksain po natin ang mga aswang na nasa kagubatan na siyang namamahay sa lugar kung saan po tayong lahat kumukuha ng ikabubuhay. Ano yung traidor sa maliit na baryo? Anong gagawin natin kung totoo nga at sinasabi ng aswang kanina? Mang Beryong, sabay-sabay po nating lulutasin yan at pag-iisipan kapag nagapi na natin ang tunay na kalaban. Matapos magsang-ayunan ang lahat, ay naghanda na nga si Marco, Leroy, Mang Ador at ang iba pa nilang mga kasama. Habang sina Mang Beryong, Lola Ignacia at ang ibang opisyal ay nagkasundo na tipunin sa iisang lugar ang mga kababayan nila para na rin hindi mapahamak kung sakaling sumalakay sa baryo nila ang mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, pasado 3:00 ng madaling araw, nang masiguro ni Marco na nasa barangay hall na ang lahat ng tao sa maliit na baryo, ay nagtungo na kagad sila sa gubat. Takubo na sila nag-ayos ng mga gamit dahil merong alam kahit papano si Mang Ador at Leroy, kaya nakapagdala silang lahat ng mga mabisang pamuksa sa aswang. Handa na po ba ang lahat? Pagkatango ng bawat isa ay sinuong na nga nila ng sabay-sabay ang kagubatan. Malayo pa lang sa sapa ay ramdam na ni Marco ang kakaibang puwersang bumabalot sa gubat. Hindi ganito ang pakiramdam niya nung huling nanggaling dito, kaya ngayon ay nasisiguro niyang nababalot na nga ang kagubatan ng kadiliman. Seryoso ang lahat habang siya naman ay iniisip kung sino nga ba ang taong nagtaksil at nagpalaya sa mga nakakulong na aswang sa gitna ng kagubatan. Makapangyarihang mutya, bigyan mo ko ng pahiwatig upang malaman ko kung sino sa mga taga-baryo namin ang nagpalaya sa mga aswang. Tulungan mo ko, makapangyarihang mutya. Eksaktong pagkabulong nun ni Marco ay nakarinig siya ng sigaw mula sa hindi kalayuan. Nang tumakbo silang lahat sa kinaroroonan ng isang barangay pulis, ay nagitla sila sa nakita. Isang patay na kalabaw na halos mahati na ang katawan sa dalawa. Nakita nilang nagkalat din ang lamang loob nito at dugo sa buong paligid nang iangat ni Tatay Ador ang dala niyang pang-ilaw. Mga kasama, mas maigi kung walang lalayo sa atin sa isa't isa. Magsama-sama tayo. Patawid na tayo ng sapa. Paglampas natin sa nasunog na kubo, ay masusukal na ang gubat. Mas didilim na ang paligid. Dahil ang liwanag na binibigay ng buwan at ng mga bituin ay natatakpan na ng mayayabong na puno. Tama si Kuya Leroy, mga kasama. Mahihirapan tayong makakita sa loob. Pero ako ang magsisilbi niyong mga mata at tenga. Kaya kung maaari lang sana
Pakinggan niyo mabuti ang mga sasabihin ko. Umaasa rin ako sa inyong lahat, kaya magtulungan tayo. Matapos sumang-ayon ng lahat, ay isa-isa na silang tumawid sa sapa hanggang sa madaanan na nga nila ang nasunog na kubong may nakadagan pang puno na sunog na rin. Nang makalampas sila roon, ay muling nag-concentrate si Marco. Pinagana niya ulit ang kanyang kakayahang makakita gamit ang kanyang pandama. Pagkalaon ay bumulong ulit siya para humingi ng gabay sa diwatang may-ari ng mutya. Bigla na lang kasi siyang tinutuban ng hindi maganda. Makapangyarihang mutya, proteksyonan mo kaming lahat. Bigyan mo ako ng kakayahang proteksyonan ng mga kasama ko. At kung sakaling kasama namin ngayon na nagtraidor sa maliit na baryo, bigyan mo ako ng senyales. Tulungan mo ako, makapangyarihang mutya. Hindi nga binigo ang matipunong binata ng kapangyarihan ng mutya. Binigyan nga siya nito ng senyales, pero nanahimik muna siya at nagkunwaring walang nalalaman. Maya-maya pa, sa tulong ulit ng kapangyarihan ng mutya, ay narating nila ang may kalawakang ilog. Kailangan na natin tumawid sa ilog, mga kasama. Saglit lang, Kuya Leroy! Bago pa matapos ni Marco ang sinasabi, ay meron ng sumulpot na 2 aswang. Nangingintab ang katawan nitong nangingitim. Mahahaba ang kuko sa kamay at paa. Bumabakat ang mga buto sa katawan na parang luluwa na. Ang itsura ng mga muka ay parang paniki. Lubog ang ilong, nakausli ang pangil at nanlilisik ang mga mata. Ilabas niyo na mga panlaban sa aswang at pumesto kayo sa ligtas na lugar! Kitang-kita ni Marco kung paano gamitin ng makisig na si Leroy ang patalim nitong sinasabi niyang may bendisyon mula sa simbahan. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang sandatang yon, sapagkat naririnig niya lang yon sa matalik na kaibigan. Ayon pa kay Lito, araw-araw daw pinapabendisyonan ng tiyo Leroy niya ang sandata na yon para mas maging epektibo kung sakaling mangyari ang ganito pagkakataon. Lagi kasing pinapasok ng Ginoo ang masukal na gubat, kaya kinakailangan lagi rin siyang handa. Mga tarantado kayong mga aswang kayo! Ba't pa kayo nagbalik sa lugar na ito? Mga hinayupa! Humiyaw muna ng husto ang aswang na naparuhan ni Leroy bago to nahulog sa ilog. Pagkatapos nun, ay nakapag-focus na si Marco sa isa pang aswang. Ano, Marco? Ang bagal mo naman dyan. Para kang yun lalampanan pa kong pamangkin eh. Bago pa matapos ng Ginoo ang pagsasalita, dumaan na sa harapan niya ang aswang na sinuntok ng malakas ng binatang inaasar niyang lampa. Pagtama ng katawan ng aswang sa batuhang bahagi ng ilog, ay nagkalasog-lasog ang katawan nito na parang pakwan na nahulog sa mataas na bilding. Pasensya ka na, Kuya Leroy ah. Natagalan ako eh. Saka ka na magpasensya. May mga paparating pa eh. Maganda tayo lahat! Hindi pa tayo makakatawid sa ilog! Ay higit na 6 na aswang pang dumating, pero naging handa naman ang lahat sa pakikipagsagupa. Habang nakikipaglaban ng tapatan sina Leroy, Tatay Ador at ang iba pa, ay mas lalong lumalakas ang senyales na nabibigay ng mutya kay Marco hanggang sa tuluyan niyang nakumpirma kung sino ang traidor. Saglit siyang natigilan sapagkat hindi niya mapaniwalaan ang pangitain na ipinakita sa kanya ng mutya. Para tuloy siyang nahiya at nawala sa focus, kaya hindi niya namalayan ang 2 aswang na magkasabay na sumunggab sa kanya. Sabay-sabay silang nahulog sa malalim na bahagi ng ilog, at dahil sa mas madilim at nasa tubig, kaya nahirapan ding makapag-concentrate ang binata, lalo na at ang isa ay nakapasan sa kanya, habang ang isa naman ay nakakapit sa kanyang paanan. Pilit siyang inilulubog ng 2 para maubusan sila pare-pareho ng hininga. Mas mabigat din ang pakiramdam dahil doble ang paghahabol ng hininga niya, pero hindi pa rin siya nagpatalo sapagkat alam niya sa kanyang sarili na malakas ang taglay niyang mutya. Nang mahawakan niya sa braso ang isang aswang na nakapasan sa kanya, ay piniga niya ito gamit ang buong lakas.
pumutok ang braso ng aswang kaya napahiyaw ito ng dahil sa sakit. Pagkatapos nun ay sa kanya to kinapitan sa leeg at buong lakas din niyang pinisil yun na parang pumipisil lang siya ng kalamansi. Sinundan niya ng pagsipa ng maraming ulit ang aswang na nakakapit naman sa kanyang paa. Nang makabitaw ito sa kanya, ay agad-agad niya itong nilapitan at hinawakan sa leeg hanggang sa maputol niya ang ulo nito. Maya-maya pa ay umahon siya sa ilog, hawak na ang dalawang ulo ng aswang na walang buhay. Hinagis niya sa iilan pang aswang na naroon na natakot na tuloy sumugod, lalo na at nakitang lahat sila ay merong mabisang sandata panlaban sa mga aswang. Ilabas nyo si Lynette! Ilabas nyo ang pinuno nyo! Ano? Magsisugod kayong mga inayupak kayong mga aswang kayo! Uubusin ko kayong lahat hanggang walang matira sa inyo kung hindi kayo aalis sa kagubatan ito! Ang gubat na to ay pagmamay-ari ng mga taga-maliit na baryo! Amin ang gubat na ito! O ano? Narinig niyo sinabi ni Kuya Leroy? Kaya ilabas niyo na ang pinuno niyo dahil wala naman siyang pakialam kahit mamatay kayong lahat. Kapag isinuko niyo sa amin, pagbibigyan namin kayo mabuhay. Pero kung hindi kayo tatalima, mamamatay kayong lahat bago sumikat ang araw. Umangil at umalulong lang ang ibang aswang na nasa kabilang bahagi ng ilog, habang sila naman ay nakaantabay lang at naghihintay sa pagsalakay ng mga aswang. Ayos yung sinabi mo, Marco, ah. Mukhang mas naangasan mo yata ako ron, ah. Kuya Leroy, alam ko na kung sino nagtraidor sa mga taga-maliit na baryo. Biglang napawi ang ngiti sa mga labi ng makisig na Ginoo. Sa isang kisap mata ay naging seryoso yon, habang marahang nililingon si Marco. At habang nasa ganoon silang senaryo, ay eksakto naman na dumating na si Lynette na siyang dahilan naman ng pagkagulat nilang lahat, lalo na si Marco at Leroy. Kasama ng magandang babaeng pinuno ng aswang si Lito at nakatutok ang matatalim nitong kuko sa leeg ng matangkad na binata. Kitang-kita ang matinding takot sa mga mata nito, habang si Lynette naman ay nakangisi na parang isang demonyo. O ano? Bakit nanahimik yata kayong lahat? Lalo ang dalawang mayabang na nasa unahan. Biglang sumeryoso ang itsura ng muka ng babae at unti-unti na rin nagbago ang muka nito mula sa pagiging maamo na naging isang nakakatakot na aswang. Nilingon naman ni Marco si Tatay Ador at ang iba pang mga kasamahan. Tatay Ador, umalis na po kayo! Tatanggi pa sana ang Ginoo pero humirit pa si Leroy. Narinig din naman ang sinabi ni Marco, hindi ba? Umalis na kayo! Sige lang, magsitakbo kayo dahil sa oras na mapatay na kita, Marco, at makuha ko ang mutya. Isusunod ko ang maliit na baryo. Babawiin ko ang lugar ng mga aswang. Naninakaw niyong mga tao sa amin. Itiwan mo ang pamangkin ko, hayop ka! Papatayin kitang aswang ka! Kuya Leroy! Magunos dili ka! Dala ng matinding galit ay wala na sa sariling sumalakay si Ginoong Leroy. Sinubukan siyang pigilan ni Marco. Ang kaso lang ay hinarangan na siya ng 5 aswang na galit at naglalawan. Dahil doon ay napasandal siya sa isang matabang puno at nang makaisip ng mabisang paraan ay buong lakas niyang hinugot ang puno at ginawa itong sandata laban sa mga aswang. Pinaghahampas niya ang mga aswang na isa-isang nagtalsikan sa malayo. May natusok sa matitinik na puno. May tumama ang ulo sa bato ng ilog at nagkabali-bali ang katawan, putol na braso at nagkalat ang laman loob ng mga yon sa paligid ng ilog. Ganun lang din ang pagkagulat ni Lynette sapagkat hindi niya sukat akalain na malakas ang epekto ng kapangyarihan ng mutya sa binata. Pagkatapos nun,
Hinagis niya sa pinuno ng aswang ang troso, dahilan para mabitiwan nito si Lito na nakaiwas dahil iniligtas siya ng tiyuhin. Nasagip nila ng ligtas si Lito na nakahinga ng maluwag. Lito, pasensya ka na kung naiwan kita sa ospital at hindi ko rin kagad sinabi sa iyo ang totoo. Kuya Leroy, umuwi na po kayo ni Lito. Ako na po ang bahala rito. Pagkatango ni Ginoong Leroy at saka nito binalingan ang pamangkin. Madali ka! Uuwi na tayo! Hindi ako uuwi, tiyo. Dahil Hindi na itinuloy ng matangkad na binata ang pagsasalita sapagkat mula sa kanyang tagiliran ay meron siyang dinukot na patalim at tinangka niyang isaksak sa leeg ng kanyang tiyuhin. Mabuti na lang ay mabilis na nakaaksyon si Marco. Natabig niya ang kamay ng matalik na kaibigan kaya tumalsik ang patalim at nahulog sa ilog. Laking gulat naman ni Ginoong Leroy dahil sa nangyari. Ang ginawa mo, Lito! Kuya Leroy, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nakilala ko na ang nagtraidor sa maliit na baryo. Pagkatapos nun ay humalakhak si Lynette na parang isang demonyo habang pinagmamasdan sila na miserable. Napakagandang tagpo naman ito. Naalala ko tuloy kung paano ko tinraidor ng kapatid kong Diwata. Kung paano niya kami ikinulong ng mga kapwa ko aswang sa gitna ng kagubatan. Mabuti na lang talaga ay may mga taong katulad ni Lito na puno ng galit sa kanilang puso na kayang gumawa ng kahit na ano ay ang magpalaya ng tulad ko. Mangyari lamang ang kanilang gusto. Sa galit ni Marco ay mabilis niyang sinalakay ang pinuno ng mga aswang na hindi rin inasahan ang mga pangyayari. Na-corner kaagad ng binata ang babae at kaagad tong hinawakan sa bibig kasunod ng paghatak ng dila. Dahil sa lakas ng pagkakahatak niya ay napasama pati ang ilalim ng panga ni Lynette na naghuhumiyaw na ng dahil sa nangyari. Sinubukan manlaban ng babaeng aswang pero wala siyang nagawa sa lakas na taglay ni Marco na halos mag-alab ang mga mata sa galit. At sa sobrang galit niya ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Lynette habang nakaupo sa dibdib nito. Kumakalmot-kalmot pa ang babaeng aswang pero hindi yun alintana ng binatang ang tanging layunin ay mapuksa siya ng tuluyan. Hayop ka! Mamamatay ka ng aswang ka! Nagsisisigaw na lang ng gusto si Lynette hanggang sa mahati na ang ulo nito sa dalawang bahagi na parang pinunit lang na papel. Nangisay pa sa huling pagkakataon ang aswang hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nang makita yun ng iba pa ay nagpulasan na ang mga ito na para bang mga bubwit. At nang hindi na maramdaman ni Marco ang presensya ng mga aswang ay sa kanya binalikan ang magtiyo. Doon ay naabutan niya si Lito na umiiyak habang nagpapaliwanag sa kanyang tiyuhin kung bakit niya nagawang traidorin ang buong maliit na baryo. Di ako nagsisisi sa ginawa ko. Nang malaman ko sa lumang aklat ni Lolo ang tungkol sa hiwaga ng lugar na to, gumawa na talaga ako ng paraan para mapalaya ang mga aswang na ikinulong sa kagubatan. Inuulit ko, hindi ako nagsisisi dahil hindi deserve ng mga taga-maliit na baryo ang mabuhay. Sila ang dahilan kung bakit namatay sila nanay at tatay. Hindi nila tinulungan ang mga magulang ko nung nagkaroon sila ng matinding sakit. Tiyo, dapat magalit ka. Kapatid mo ang tatay ko. Isang malakas na suntok ang natamo ni Lito mula kay Ginoong Leroy. Sinadya ng kapatid ko, ng tatay mo, pati ng nanay mo, na umalis sa lugar na ito. Hindi dahil sa ayaw silang tulungan ng mga taga-baryo. Umalis sila para hindi na makahawa pa ng sakit nila. Dahil kapag may nahawa na kahit isa sa mga taga-maliit na baryo, posibleng mahawa ka rin. Sana nakita mong ginawa nila lahat yon para sa'yo. Dahil ayaw nilang mawala ka
At hindi lumaki sa lugar na pinagmamalaki nila. Sa lugar na kahit na maliit, nagtutulungan ang mga tao at may malasakit sa isa't isa. Napahagulgol na lang si Lito pagkatapos yun marinig, pero kahit ganoon ay inakay pa rin siya ng matalik na kaibigan at sabay-sabay silang bumalik sa baryo para sabihing tagumpay ang lahat. Sa kabila ng pagtatraidor ni Lito ay napatawad pa rin siya ng mga taga-baryo dahil nauunawaan nila ang nararamdaman niya. Bumawi ang binata sa lahat ng kanyang mga pagkakasala at sa tulong ng isa't isa ay naging maunlad ang maliit na baryo. Si Marco ay namalagi sa gubat upang maging gabay sa mga taong naliligaw ng landas.